Lahat. Start! Ang ganyan lang. Saya. Papaliwanag ko kung bakit ako naniniwala na mayroong Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan o ng history. Alam niyo ba na hindi pa pinakisinisita ng Panginoong Hesus ay sinabi na ng isang propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang sanggol. Kaya, ulitin ko, bakit ako naniniwala na kahit na hindi natin gamitin ang banal na kasulatan at ito'y patutunayan natin sa pamamagitan ng kasaysayan na mayroon talagang Diyos, dalawang letra lang. A, D. Ano yun, anak? Ang Diyos. Hindi na, no? Galing. Palakpakan nga natin to. Hindi kasi Tagalog, kaya mahirapan talaga kayo. Anyo Domini. Taon ng Diyos. Kaya tama ka pa rin. Anyo Domini. Alam niyo ba nang hindi pa isinisilang si Jesus? Ang Diyos na nagkatawang tao, ang tawag sa panahon, B.C.E. Tama ka. Ibig sabihin nun, before Christ era. Yun, ulitin mo. Before Christ era. Ibig sabihin, wala pa ang Diyos. Nasa langit pa. Pero nung nasa lupa na, nagkatawang tao, AD. Anyo Domini. Kaya, totoong mayroong Diyos, pinatutunayan ng kasaysayan. Sa banal na kasulatan, nakipag-usap kay Moises, kay San Pablo, at nakipag-usap siya, alam niyo kung kanino? Matapos kay San Pablo, kay Santa Maria Alacoc. At hindi pa nasiyahan ng Diyos. Patuloy siyang nakipag-usap kay Santa Faustina, na napaka-imposible, isang simple na babae. Pero ngayon, worldwide, divine mercy. Kung gaano ka maawain, mahabagin ang Diyos ng kasaysayan. Amen. Amen. God is good. Siyempre. All the time. Siyempre. Anong oras na? At ito pa, subukan natin. Kung totoo bang pumasok ang Diyos sa history. Babasahin natin ngayon ang isang patunay na pumasok ang Diyos sa kasaysayan. Sir, pakibasa. Religion. Christianity is the world's largest religion with some 1.90 billion adherents in 1994 or 33.7% of the world's population. Of these, 1.06 billion were Roman Catholics and the largest non-Christian religion is Islam with some 1.03 billion followers in 1994. May next week. Pakibasa yung source. Okay na yun, sir. Yung source na lang. Yung book, anong book yan? First is the Guinness Book of World Records by the year 1996. To the book. Okay ulit, sir. Okay ulit. Guinness Book of World Records. Hindi po ito pwede magsinungaling. Kasi pag nagsinungaling to, wala nang bibili nito.
Nakatala dito ang mga kahangahangang ginawa ng mga iglesia ni Cristo. At maging ang San Jose del Monte, nakatala ngayon dito. Kaya truth ito, hindi ito fiction. Tama ba ako doon? Hindi ito fantasy. Reality. Amen. Amen. Gaano karami ang Christianity? 32. Gaano karami ang Christianity ng 1994? 1994! Take note, hindi ngayon. 1994, gaano karami? 3.4 billion. 1.9 billion ata. 1.90 Hindi milyon ha? Billion. Ang tanong, kung hindi pumasok sa kasaysayan ng Diyos, saan ang galing ang mga Kristiyano? Nagets nyo? Kristiyano mula sa salita Kristo. Christianity mula sa salitang Christ. At sino si Christ? Si Jesus! Ang Diyos na nagkatawang tao! Palakpakan natin siya. Kaya ang Diyos ay totoo. Hindi siya katang-isip. Gaya ng sinasabi ni Bart Ehrman. At marami pang mga atheist ng Amerika. Kinausap niya si Moises. Totoo talaga. Kinausap niya si Saulo na napakaraming sinulat sa banal na kasulatan na tinatawag natin San Pablo. Kinausap niya si Santa Maria Alacoque, si Santa Faustina, kami Divine Mercy. Pero hindi tayo pare-pareho ng pananampalataya. Baka sabihin niyo sa akin, puro Catholic yan eh. Ito, neutral. Umaamin kung gaano karami ang mga Kristiyano, mga Katoliko o anuman. Ang tanong ko sa inyo, saan sila nanggaling? Kung hindi totoo si Kristo. Saan nagmula ang mga Kristiyano? Walang Jesus na ipinanganak. In every effect, there is a cause. At napakaliwanag, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos, ng ating lahat. Katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ng anak ni Santa Maria ang Virgen. Nagpakasakit ang Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay din. Tinawag sa kinaroonan ng mga lima. Sa ikatlong araw, nagbuhay ng muli. Umakit sa langit, alap ko sa kanan sa mga makapangyarihan sa lahat. Wala na pinupuso ng mga tayo tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.